ayaw daw ipamanage ang negosyo sa Pilipinas. So, totoo naman talaga. Hindi talaga siya magandang practice na ipamanage mo yung negosyo mo sa Pilipinas. Kaya lang kung ikaw ay nasa ibang bansa talaga, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo siya maipamanage yung negosyo mo sa atin sa Pilipinas. Kasi nga nasa ibang bansa ka pa, hindi ka naman pwedeng mag-execute kung kailan nasa sa Pilipinas ka. Paano kung sumablay ka? So, ibig sabihin, babalik ka na naman, back to zero, babalik ka na naman sa ibang bansa. Kaya ang pinakamaganda talaga dong practice is nasa ibang bansa ka pa lang, i-execute mo na siya. Tapos titingnan mo kung mag-approve siya. Kapag hindi siya nag-approve, hindi ka pa uuwi kasi nga nag-fail. Pero syempre, hanap ka ng mga mapagkakatiwalaan mo talaga. Totoo talaga na kahit family mo, kahit family members, pinakamalapit sa'yo, pwede talaga siya. Sabi nga nila, is money is of all evil. Kasi nga, syempre, alam naman natin lahat na sa ngalan ng pera, kahit sarili mong kapatid, kaya kang ipagkanulo pagdating sa pera, di ba? Kaya lang, syempre, kailangan mo talagang makahanap. So, nagkataon lang siguro na ako ay swerte. Nakahanap po ako ng tao na pagkakatiwalaan ko. Siya yung nag-ayos lahat ng mga dokumento ko nung ako ay nag-ibang bansa. Nag-process ng papers ko sa sa bahay. So, maswerte pa rin talaga ako kasi meron ako na pagkatiwalaan na gano'n. Although, yung partner ko before is ayaw niya pumayag, hindi talaga siya nagtitiwala, pero buti na lang talaga naniwala ako sa instinct ko dun sa kaibigan ko na yun. And then yun, hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin siya. Hindi naman nasira yung pagkakaibigan namin, mas lalo pang lumalim. Kasi parang ating-ate ko na talaga siya. So, talagang minsan makakahanap din kayo ng tao na mapagkakatiwalaan nyo talaga na pwedeng makatulong sa inyo hanggang sa dulo.